Kasi according to Abante, ang vlogger ay hindi ordinaryo mamamayan. Ang birang buhay rin, gulo-gulo sa bayan natin, ano? Merong isang congressman na nagmamagaling, sinasabing mga ano daw, mga vlogger ay hindi ordinaryong Pilipino. Meron namang isang supporter. Kala ko. May isang supporter naman dyan na hindi naman daw tayo analyst, tayo lang ay vlogger. Lupit nyo talaga. Ibang level na talaga mga kababayan natin ngayon. Pataasan na ng ihi. Huwag ko kayong mag-alala. Si Banat Bay po ang pinaka mababa sa lahat. Wala po tayong followers, wala po tayong subscriber. Tayo po ay isang hamak na tambay lang sa kanto na inutusan bumili ng pasensya na, bumili ng asin sa kanto. Ang nabili Ewan. O, sulat nyo na lang dyan sa baba kung ano yung nabili. O, anyway, mga kababayan, eto na nga ho ang matinding issue ngayon. Kasi ngayon, mga kababayan, meron nung lumabas na balita sa SMNI. Siyempre, ang katangi-tanging masasabi nating maasahan natin sa totoong balita ay ang SMNI. At sabi nga ho dito sa SMNI, wala daw hong binigay na panig si Pangulong Duterte o no comment, no reaction. O bakit ganun ang title mo, Banat Bay? No reaction pala bakit mo sinasabi na ayaw niya kay Aimee? Ha? Bakit mo sinasabing ganun? Bakit naman ganyan? Marami magagalit niya. Sasabihin na naman nila, fake news ka, ganyan. Sandali, easy. Unya. Kikwento ko sa inyo. Atoday, ha? Ipapaliwanag natin kung bakit gano'n na bakit ko nasabing sa tingin ko ayaw ni Pangulong Duterte si Aimee Marcos. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi lahat yan may konteksto Ayan ho aking opinion. May konteksto po yan, mga kababayan. Pero para malaman ninyo, kailangan muna natin panoorin ang balita. Para ho mas bigyan tayo ng konteksto. Ito, pasok. Alam na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator. Yan ang isang unang importante. Alam na po ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin po, mali po yung sinasabi ng iba na inutusan ni Pangulong Duterte si VP Sara Duterte. Unang-una, hindi po nila ginagawa yan sa pamilya nila. Okay, yung nakikialam sa desisyon ng bawat isa sa kanila. Maging nga daw si Baste Ito, kwento lamang po sa akin ito ni Boss Dada. Maging din po si Baste at saka si BP Sara, si Pulong, hindi po sila nagpapakialaman pagdating sa galaw sa politika. Kanya-kanya po sila ng desisyon kung ano ang gagawin nila. Hindi sila nagkakaroon ng family dinner at pag-uusapan, ikaw, ito tatakbuhin mo, ikaw tatakbuhin mo, hindi. Nag-a-adjust po sila. Kunwari, nag-decision si ganito na itong tatakbuhin niya. Tsaka lang mag-a-adjust yung iba. Ganun. At hindi ho yung, ikaw ito ako, hindi ganun. Walang ganun. Sa katunayan, dun nga sa 2022 nga election, kung saan, hindi ho alam daw, di umano ng mga kapamilya na magba-vice president si VP Sara. Ganun ho ang dynamic ng kanilang pamilya. Yung mga nag-iimbento dyan na nagsasabi na kesyo para lang ma-shoot yung pagiging Aimee Marcos nila, na matagal ko nang sinasabi sa inyo, di ba? Merong iilang vlogger, hindi ko na lang kung papangalanan, mga talaga maka-Aimee. Noong palang simula ng administrasyon ni Bongbong Marcos, kumuha ng mga vlogger na huyan si Aimee. Some, I'm not mentioning anyone, wala akong pinapatukuyan kung sino man, some of them, kunwari nag-slight Duterte. Pero sa totoo lang, from the very beginning, sila po ay bata ni Aimee. Marami pong ganon. Okay? Hindi ko na lang papangalanan and I don't want to cause any problem with them. Ayoko kasing isipin nila, sinisiraan ko sila. Desisyon nila yun Kalayaan naman nila kung gusto nila magpakatuta kay Aimee Marcos. Walang problema sa akin yun. Nasa sa kanila na po yun. Okay? Ano naman po nila yun trabaho lang nila. So, I understand. But the thing is,
Kung meron ako nakitang sa tingin ko medyo mali, pupunahin ko. Kung meron man tatamaan, abay, pasensya na po. Hindi po ako yung tipo ng tao na kaibigan para hindi ka tamaan. Pasensya na po kayo, ha. Pero ito doon lang tayo sa katotohanan. Dahil yan po ang ina-expect ng mga Pilipino sa atin, katotohanan. Okay? Yan po ang ine-expect nila. Wag po nating bulahin, wag po natin paikutin, at higit sa lahat, wag po natin daanin sa strategy. Tapos sasabihin pa natin, si Banat Bay, minamak yung strategy ni BP Sara Duterte. Gunggong, hindi yung strategy ni BP Sara Duterte ang minamak ko. Ang minamak ko yung strategy mo. Puro ka strategy dyan. Wala naman sinasabi si BP Sara Duterte yung strategy niya yan. O pinapahiwatig na strategy niya yan. Yan ho'y personal. Ako, suportado ko si BP Sara Duterte. Walang problema talaga. Kahit 2022 nga, hindi ko nga siya kinampanyan sa Uniteam. Pero hanggang ngayon, suportado ko po siya. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat ng i-endorse niya ay aking pong sasamahan. Akin pong titignan at sisaya sa atin. Dahil meron naman po tayong kanya-kanyang independent na utak. Hindi naman po tayo isang para bagang kung ano sabihin, yun na kaagad. Hindi dapat ganun. Kaya nga tayo binigyan ng utak ng Diyos para tayo mag-isip. Kaya nga tayo binigyan ng isip para tayo ay talagang magdesisyon ng tama. Hindi basta-basta, sige lang, okay na, ganito na, ganito na. Huwag ganun, di ba? Huwag tayong parang mga robot lang. Tuloy. Amy Marcos. Ano naman kaya ang naging reaksyon ng dating Pangulo sa kontrobersyal na hakbang na ito? Sige nga. Alamin ang buong detalye sa report ni Anton Cero. No comment lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay re-electionist Senator Amy Marcos ayon kay Hanelet Abansenya. Muling nabisita ng mag-inang Hanelet Abansenya at Kitty Duterte si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang detention facility sa International Criminal Court o ICC. Sa kanilang pagdalaw ay binahagi ni Hanelet na nananatiling matatag at maayos ang kalagayan ng dating Pangulo. Patuloy niya ang kanyang panalangin at pananalig na isang araw makakalabas din siya sa pagkakapiit. Okay na siya. Nag-pray me. And iyon na siya rin. Kagawas na gudagli siya. Yes. Manifest good niya. Pagdating sa posibilidad na makabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, buo ang pananalig ni Hanelet na may mas mataas na kapangyarihang kikilos para may sakatuparan ito. God will make a way. Wala silang yes. Kanta-kanta tayo ngayon, sabay-sabay tayo. God will make a way where there seems to be no way. Favorite ko yan, kanta ni Don Moen. Paborito yan ng aking nanay na pumanaw na po. Birthday niya, April 8 Huwag niyong kakalimutan, batiin belated, ika nga. Tapos ito God will make a way where there seems to be no way. Yung mga sa tingin natin mukhang malabo na, tayo ay manalig lang. Hindi ko naman sinasabi ang solusyon ng Panginoon sagutin lahat ng ating katanungan o di kaya sagutin ng lahat ng ating panalangin. Maaring meron siyang ibang paraan ng pagsagot. But the point here, God will always make a way. But sometimes that way, hindi natin maintindihan kung ano yun. Basta ang importante, kapit tayo na God will make a way. Ang gawa ito ng tao, pero ang gawa ng Diyos hindi na kayang labanan ng tao. Yan ang magandang mensahe. Alam mo, yan ang magandang kasi sinasabi nung iba, bakit ganyan si Hanelet? Siguro ano lang yan. Paano ano lang yan? Hindi, alam mo si Hanelet. Ang balita ko devout Christian daw talaga po ito si Hanelet. At sabi nga niya, ito'y gawa ng tao, gawa ng damonyo. Alam naman po natin na nagsilbi naman po. Kasi maraming nagpupuna dyan. Ngayon, bakit nyo tinatawag ang Diyos? Dati, di ba, minumura ni Duterte ang Diyos. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Yung pagmura ni Pangulong Duterte ng Diyos, yun po yung mga Diyos-Diyosan. Hindi po yun, kasi ang problema sa atin, yung iba, basta lang natin tinake for parang literal yung kanyang sinabi noon, di ba? Yung sinabi niyang, your God is stupid. Which is true. Di ba? Kasi nga, my God, sabi nga niya, my God is not, ito ang sinabi niya, pinaliwanag niya. Tapos, your God is so stupid.
Hindi niya sinasabing si God ay stupid. Ang sinasabi niya doon, your God. Kasi sometimes marami tayong God eh. Sa totoo lang, sa buhay natin, iba-iba ang Diyos natin. Hindi ko ibig sabihin yung Diyos na lumikha, hindi yon. Marami tayong kanya-kanyang Diyos. Minsan nga, ginodiyos natin kahit yung ating jowa. O kaya ginodiyos natin yung ating sasakyan. O kaya ginodiyos natin yung ating karir. Totoo. Sometimes kasi, iyon ang definition, kaya nga yun small letter gods, di ba? The gods of our life. Yan po yung marami hong kaya nga 'di ba sinabi ng Panginoon na huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos kung hindi ako because I am a jealous God. Hindi ibig sabihin literal na kailangan ang Diyos nyo yung Diyos na sinasamba, yung nilalagyan na rebulto. Hindi yun. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Marami pa tayong Diyos sa buhay natin. Kahit nga po sabi ko nga sa inyo, yung iba kahit to yung kanilang gadget, Diyos nila yan. Umaasa lang sila dyan. O di kaya yung kanilang mga asawa, ay yan lang sinasandigan nila. Minsan kahit ang pamilya, ginagawa natin Diyos. Hindi nyo ba alam? Mali ho yung sinasabi ng iba na ikaw ang number 1 sa buhay ko. Hindi ho ganun. Dapat ang natin lagi sa asawa natin, ikaw ang number 2. Bakit? Ang number 1 si Lord. Yun ang sinasabi. Kasi minsan yung iba sa atin talagang ang sinusunod na lang yung asawa natin kaysa yung Diyos natin. Minsan kasi nagko-conflict yun Oo, minsan nagko-conflict yung dalawa. Not every time. Kaya nga dapat ang talagang pinuno ng ating pamilya, ang talagang pinakasandigan or foundation of our family ay ang ating Panginoon. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na your God is stupid, yung pong mga sumasamba sa mali. Yung mga naninindigan na yung gusto nila, yung Diyos nila ay pinapatawad ang mga adik, pinapayagan ng mga adik. Yun ang sinasabi ni Duterte noon. Kaya nga yung mga nagliliteral, bakit kayo ngayon naggagad-gad dyan pagkatas burahin ni Duterte si God? Huwag kalokohan nun. Huwag tayong tatanga-tanga. Diba? Minsan tayo, latanga-tanga, pick upin lang natin yung literal na meaning na sinasabi ng tao na hindi natin tinitingnan ng buong konteksto. That's the context of yung sinabi ni Pangulong Duterte dati. At ito nga pong si Miss Hanelet, talagang devout Christian po ito. Kaya ang ganda na sinasabi niya dito no matter sinong pinakamataas na presidente o sinong pinakamataas na pinuno o nagdalad sa kanyang asawa na si PRRD diyan sa dahig, merong mas mataas. Kaya nga sabi dito, ito ang ganda na sinabi niya even the demons acknowledge that there is Jesus Christ. Yun. Sabi doon, alam mo, ang ganda nun Yan yung, alam mo na, biblical yan. That every knee shall bow. Every nation shall bow sa ating Panginoong Yesus. That's biblical. Yan po ang sinasabi dyan. Napakaganda po nun. No, tuloy. Kahit na kanino mga tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nagpaabot din ng pasasalamat ang dating Pangulo sa kanyang mga taga-suporta, kasabay ng panawagan na ipagpatuloy ang laban. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun. Kabalo siya na every time na naitaw. Samantala, alam daw niya na may mga pumupuntang tao doon. Mga Pilipino sa Netherlands kay Hanelet ang kanilang mga alalahanin hingil sa posibleng mangyaring dayaan sa darating na halalan. Ganda na mensahe ni Hanelet dito tungkol sa eleksyon. Sa Mayo 12. Ayon sa kanila, may takot silang muling maganap ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pandaraya sa proseso ng pagboto. Gayunpaman, maring itinanggi ni Hanelet na may kakayahan silang manipulahin ang halalan, lalo na kapag ang dami ng boto para sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte ay malaki at overwhelming. Sa kabila ng mga isyong ito, naniniwala si Hanelet na hindi na ito magagapi o magagambala kapag ang boto ng bayan ay tunay at malakas.
Kana galing tikas, they can only do so much. I am telling you, they can only do so much. Pag overwhelming gani ang kuan mo to, dili na nila makaya. Yes, that's Di na correct. nila they can only do so much. Nitabo na ito una sa panahon 2016. Na magigito gyapon tikas, pero sa kadako sa liboto sa iya wala gyapon. Kaya muling hinimok ni Hanilet ang publiko na bumoto ng diretsahan sa mga kandidato ng PDP laban. Siyempre, botohan na to. Kailan naman ta sa atong botohan, katong tinuod na tao, tinuod nga magserbisyo. PDP, palihog lang. Samantala, sa pag-endorso naman ni Vice President Sara kay Senator Amy Marcos para sa pagkasenador, sinabi ni Hanilet na alam ito ni dating Pangulong Duterte, ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig sa nasabing isyo. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Sa kanyang personal na pananaw, Yan. pinili na lamang ni Hanilet na sarilinin ang kanyang saloobin ukol sa isyong ito. Wala lang to ako itago. No. Nasa sa kanya na lang daw yan. Tingnan niyo itsura ni Ma'am Hanilet ha. At nung tinanong siya about the reaction ni Pangulong Duterte. Huwag makakita. Mula dito sa Eto. Pag-usapan na natin mga kababayan, ha? Pag-usapan na po natin, ha? Pag-usapan na po natin na napaka-importante. Bakit kanyo? Sige. Ito. Alam nyo, mga kababayan, ganito lang yan. For you to understand PRRD, you have to see the whole context of PRRD. Hindi lang pwede mong kunin ang kanyang konteksto kung ano yung sinabi niya ngayon. Kailangan mong tignan ng kanyang mga pinagsasabi. Not just PRRD. If you want to know a person, you have to see his or her background bago mo ma-interpret yung kanyang totoong sinasabi. Kaya nga sabi, di ba, read between the lines. O sinasabi, go beyond the words na sinasabi ng isang tao para mas maintindihan mo siya. Eto yan. Kung maaalala ninyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, bumabanat siya. Kasi ako dito, I was personally involved. Why involved? Kasi remember, sa ating channel po unang sinabi ni Pangulong Duterte yan. Yung kanyang patutsada at banat kay BBM during the campaign. Because that was the first time na narinig sambayanan niya. Kaya nga po nag-trending yan. Kaya I know where Duterte is coming from. Unang banat niya kay Bongbong Marcos ay yung interview natin. Nakita kong binanatan niya. Yung mga sumunod, okay, nabanat niya. Tayo po ay may mga inatinang meeting, nakasama po siya. At ganyan ang banat niya. Tuloy-tuloy po yung banat niya. Sunod-sunod yung banat niya. Okay? Until noong pong si BP Sara Duterte ay sumama na at ipinagtanggol na si BBM. That's the only time naghinay-hinay na si Pangulong Duterte ng banat kay BBM. As a matter of fact, at that time, di ba, nandun pa, tatakbo pa si Bato, supposedly presidente noon. Tapos, I think it was Vice President si Bongo noon. Something like that. Pero, umatras si Bongo dahil nga tumakbo si Inday na Vice President. At eventually, hindi na rin si Bato. Umatras na rin. The reason for that, kasi, they respect yung decision ni Sara Duterte. But all along, walang alam si Pangulong Duterte sa desisyon ni BP Sara Duterte until to the last minute na dineclare niya in public ni BP Sara Duterte. That's the time huminahon na si Pangulong Duterte sa banat niya kay Bongbong Marcos. Tumahimik na siya nun. Muli na lang siya nag-ingay nung maisog sa Davao. Noong nagsimula na unang sinabi niya, bangag ang ating presidente. Okay, bakit? Same thing nang nangyayari ngayon. Ngayon, alam naman po natin, before the ICC, ang tindi ng banat ni Pangulong Duterte sa mga Marcos.
Pero this time, muli, hindi na nagsalita si Pangulong Duterte, particular kay Amy. Sabi nga sa interview kay Hanilet, kay Ma'am Hanilet, hindi na nagbigay ng opinion si PRRD. Which we do not really know if that is true, but I think that is true. Tapos nung tinanong na rin nga si Hanilet kung what can she say about this, ang sagot din niya ay medyo ayaw na rin niya magsalita. Simpleng-simple yun. If you would read Duterte and Ma'am Hanilet's statement, kung gusto nila si Amy, kung gusto ni Pangulong Duterte si Amy, why would not he say, okay, isama na natin yan. Ikampanya na natin yan. Kung gusto niya. Diba ho? Simple lang Kasi nga, tumatakbo yun Gusto ko yun, manalo. O sasabihin ko, okay yan, gusto ko yan. Patakbuhin natin yan. Sige, go. Ano natin yan? Ikampanya natin yan. Kung gusto mo. Pero kung hindi mo gusto, what would be your reaction since your daughter endorsed Amy? The least siguro na pwede mong i-react is a no reaction. Para naman, hindi sila magkaroon ng away ni BP Sara Duterte. Para naman hindi magkaroon ng problema. Para naman hindi masabing kinokontra niya yung anak niya. The best way is not to talk. The best way is to keep quiet. But literally, it means no. Kasi if ako, yes, I would say it. Okay, let's go. Sabi pinapatid ni Pangulong Duterte through Hanilet, nasasabi ni Hanilet, pinapatid ni Pangulong Duterte na ating pong suportahan si Senator Amy. Kasi nga, gusto mo yun Gusto mo nga manalo, kaya mo nga i-endorse, kaya mo nga sasabihin sinusuportahan Pero kung ayaw mo, hindi mo pwedeng kontrahin. Hindi mo pwedeng sabihin, no, kasi yung anak niya nandun. So the only way is just to keep quiet. That's what he did noong unit team. Nung kasagsagan na ng unit team at pinagtatanggol na ni BP si BBM, tumahimik na lang si Pangulong Duterte. Same thing that happened now. That's why I'm saying to you, sa tingin ko, opinion ko, ayaw niya kay Amy. Kung gusto niya, in-endorse niya na yan. Kung gusto niya, lantaran niya ng sinabi yan. Kung pinahatid niya sa sige, suportahan niyo na. Kasi may mensahe nga siya dun sa mga taong na andun Anong mensahe niya? Salamat sa inyong suporta. Di ba? Meron silang mensahe. Pero bakit kung suportado niya talaga si Amy, di sana sinabi niya, sige, ayos yan, ikampanya natin yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, napakamalaking katarantaduhan doon po sa mga nagsasabi na gusto ni Pangulong Duterte si Amy. Ang talagang may gusto dyan ay yung mga pro-Amy personalities. Sila ho talaga ang may hidden agenda ever since. Gusto talaga nila si Amy. Kaya lang, siguro along the way nakikita nilang pumalpak, sumasabit. Di ko na lang papangalanan kung sino. Pero ngayon, nagkaroon sila ng tsansa by saying, strategy yan In-endorse ni BP yan May strategy silang ginagawa. Meron silang chess move. Putang inang chess move yan. Sorry napaka Holy Week pa naman ngayon yung bibig ko na pasensya na. Di ba? Wala akong chess move. This is a personal fact. Kasi nga ulitin ko, kung hindi nyo napanood yung nakaraang video ko, sinabi ko, na ang momentum ay nasa Duterte na. Paangat na ng paangat and we have more days to come. Diba? Marami pa tayong kahit papaano, may next week pa, may susunod pang linggo. Nandyan ang dami pang undecided. At kita mo naman, bumagsak talaga, pati sa ratings, itong si Marcos. Si Marcos, si Escudero, bumagsak lahat sila sa rating, lalong-lalo na si Tamba. At umangat si BP Sara Duterte. If BP Sara Duterte would really like na siya ay hindi ma-impeach, the only thing that
na kailangan niyang gawin, tumodo siya dito sa 10. Itodo niya tong 10, mananalo itong 10. Kaya nga ang ganda na sinabi nung post ni Jimmy Bondok yung ye of a little faith, something like that. Tama ba yung English ko? Minsan kasi hindi pa tayo nandoon sa pinakabakbakan, ang hina na ng ating pananampalataya. Alam mo, ito recently pinanood ko yung sa Amazon Prime, parang Netflix yun yung kay David. Alam mo, grabe po yun. Totoo po yun, yung mga giants na yun. If you would read the scripture, talagang meron talagang giants nun. It's because may mga angel na nakipagtalik sa human and yung mga anak naging giants. Yun po ay historical, although not talagang binanggit. Pero merong binanggit doon na merong mga angel na gumawa ng immorality with humans. Pero napaka po nun, totoo, na sinabi, kinonfirm naman yan ng Biblia na meron talagang giant. Yung kalaban po ni David nun, giant. Kung iisipin nyo, paano nangyari yung ganun? Bakit hindi na lang buong Philistine yung kalaban nila? Marami, gawin na lang ng Diyos. Kasi Diyos naman nagdi-design yan Gawin na lang niya sobrang dami o kaya mas advance ang kanilang gamit, everything. Why would God put a giant, diba, na kalaban ni David? Kasi nga, it symbolizes so much sa mga buhay natin. May mga giants tayo sa buhay natin. Yung tipong mukhang imposible malabanan. Mukhang imposibleng talunin. Mukhang imposible. Pero, nagawang talunin. Paano po? Kasi nga po, si David nun, meron siyang pananampalataya nun. Siya po ay talagang pinaglaban niya ang Diyos nun at pinaglaban niyang justice at katotohanan. Kasi nga minamaliit na po sila noon. At minamaliit po ang Panginoon noon. Sinasabing walang kwenta ang Diyos nyo, parang ganun. So ganun din sa atin. Hindi naman po natin sinasabi na nasa panig lang natin ng Diyos. Hindi ho yun. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Alam naman po natin we are fighting for our country's safety. We're fighting against criminality. We're fighting against corrupt government. We are fighting against corrupt politicians. Kaya natin gusto ito. Isipin mo natin yan. We're not fighting just for the Duterte. Kasi if we think we are just fighting for the Duterte, talagang mawawalan tayo ng loob. You know why? Because Duterte is in jail. Malinaw na malinaw and the VP is under scrutiny or ini-impeach ngayon. So if our thinking will only depend on the Duterte, we would lose the fight. Mawawalan tayo ng loob. Kaya nga, ang dapat ibabalik natin, ano ba ang tama nating pinaglalaban? Ang pinaglalaban natin ay katotohanan, tamang ustisya, pinaglalaban natin ang ating pamilya, pinaglalaban natin ang ating bayan. And hindi ho tayo bibiguin ng Panginoon kung tama ang ating ipinaglalaban. Hindi ho tayo bibiguin ng Diyos niyan. Kaya patuloy lamang po tayong manampalataya na may himala. Kasi alam niyo kung bakit ko alam mo ito, bakit ko sinasabi sa inyo ito. Yan din ang naramdaman namin noong 2016. Ang hirap lumaban nun. Naalala ko nyo, nangangampanya kami, pinagtatabuyan kami, pinapatayan kami ng kuryente, ayaw kaming papasukin. Kasi nga, hindi ako parte ng organisasyon ng Duterte team pero kami po yung performer at na-experience namin yung persecution. Nakikita namin na pinipersecute talaga ang kampo, ang team Duterte. Nakita ho namin yan. But maybe, and I think so, and I fully believe pala, na talagang ginusto ng Panginoon na manalo si Duterte para talagang medyo mabawasan na po ang mga kriminal sa ating bayan. Ngayon, have faith. Magkaroon tayo ng pananampalataya na lahat ng nangyari na ito, even yung pagkakulong ni Pangulong Duterte, it's part of God's plan para
mas lalo na yung ipaglaban yung mga kandidato natin. This is part of God's plan. Lahat po yan na nangyari. God will not allow it. Alam mo, ang dami ko nga naisip. Sabi ko, bakit kasi kung nagwala si Pangulong Duterte doon, kung hindi siya bumaba ng eroplano doon, kung nanawagan siya tataong bayan nung panahon na hinuhuli siya, sigurado ako tapos ang Pilipinas revolution yung time na yun. But he didn't. Maybe it was a test on his faith on God. Maybe it was a test na do you still going to follow the law? Do you still going to serve your country? Are you willing to die for your country? We do not know. It is between Duterte and his creator. So maybe, I'm not saying ito nangyari, but maybe pinayagan ni Pangulong Duterte yon kasi he still respect the law. As a matter of fact, narinig natin yan. Sinabi niya yan sa mga pulis na naandun. I know, sumusunod lang kayo sa utos, just follow the law. Yung mga sinasabi niyang ganun. Hanggang kaduluduluhan. Kaya nga, di ba, hindi nga siya dapat until nung hinuhuli na, hinahatak at kinakaladkad na si Delgra, si Attorney Delgra, tsaka si Executive Secretary, di ba? Nung dinadrag na po sila, doon na siya to save the people na nagsisilbi sa kanya. Which also ginawa ni Pastor Kibuloy. 'Di ba nung magkakapatayan na, yung talaga nagready na. Ano na yun talagang nakahawak na sa gantilyo yung mga pulis doon Nung nakita niya yon, doon na po siya sumuko sa sundalo. Ganun, parehong-pareho sila nangyari ni Pangulong Duterte at saka ni Pastor Kibuloy. Pareho po sila. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Lahat ng bagay nito, from Pastor Kibuloy, from impeachment of VP Sara Duterte, from PRRD, are all God's plan. He allowed everything to happen. Bakit? He has to purify the people. He has to make us understand that we are not just fighting for Duterte, for Pastor Kibuloy, for VP Sara Duterte. We are fighting for true justice in our country. We are fighting against corruption. We are fighting against criminality. Yun ang ating pinaglalaban. Ang hina naman ata ng pananampalataya natin by just saying, we want Senator Amy para lang hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. No, everything will happen kung manindigan tayo dito sa 10. Kung ating tong itutulak at ikakampanya ng buong puso. Ang problema, yung iba dyan, talagang dinidivide pa ang mga Duterte supporter. Magsasalita pa, hindi ko na iboboto si Jimmy Bondo kasi ayaw niya kay Amy. So, ibig mo bang sabihin kung yung 10 ayaw kay Amy, hindi mo na iboboto? What kind of thinking is that? Tapos sasabihin ninyo na kaya namin gusto isama si Amy dahil para hindi ma-impeach si BP. Pero hindi nyo iboboto yung 10. Anong katarantaduhan yun? Di ba? Tapos ikaw na ang matalino. Lupit mo rin Brad? Ikaw na talaga yung malupit. What kind of thinking yung ganyan? So mga kababayan, ito lang masasabi ko sa atin lahat. Mag-isip po tayo na mabuti. Again, I will not say it to you directly na wag niyong iboto si Senator Amy. Ako ito lang. Ano ba nagawa niya sa bayan natin? Talaga bang may nagawa siya? Talaga bang may naitulong siya sa mga Duterte? O baka naman dahil tapos na ang lahat? Sabi nga ni Senator Bongo, aanhin pa yung hearing na yun, tapos na lahat. Yun lang, isipin niyo yung mabuti yun. Ano ba talaga ang naidulot nun? Sabi pa ng iba, maybe dahil dyan sa hearing niya mapapalaya si Pangulong Duterte sa dahig. Alam mo, kung mapalaya man sa dahig si Pangulong Duterte, it's not the hearing. It's how i-defend ng mga abogado niya doon sa dahig. Kung paano nila mapatunayan na
hindi na tayo sakop ng prosesong ito. Hindi na tayo parte ng ICC at wala nang katungkulan na para ipakulong si Pangulong Duterte. Pangalawa, kung ano man yung mga akusasyon na dati pa tayong membro ng ICC, ay lahat po yan latak. Lahat po yan ay walang proof, walang evidence. Yun ang pinupuntirya ng mga abogado. It's not because we are all fighting and we are all saying the arrest was illegal. Don't you think ICC knows that? Don't you think hindi nila alam yun? Alam nila yun. But again, iba nga daw ang rule sa ICC, sabi ng ibang mga abogado, it doesn't matter kung paano nakuha. Basta sa kanila yung ano yung proof nung akusasyon na ipinapataw doon sa tao. So what do I mean? Huwag daw tayo magpaloko at magpabudol sa mga pro-IME. If you want to vote IME, do not listen to those pro-IME. Why? Because they are really pro-IME. Whatever happens, they are for IME. No, whatever matters, lahat ng sasabihin nila pro-IME. Ngayon, ikaw na boboto. Bakit mo iboboto yung tao? Yan ba ay gusto mo? Gusto ni VP? Gusto ng mga pro-IME vloggers? O talagang sa tingin mo, kumbinsido ka na may nagawa yung tao na yun para sa bayan? Kung meron, respeto ko yan. Sige, iboto mo. Nire-respeto ko. Pero kung dahil sumusunod ka lang sa dikta ng ibang tao, may malaking problema sa'yo. Yun ang totoo. May malaking problema sa'yo. So dapat, siguraduhin mo kumbinsido ka talaga. Ako, para naman sa akin ito, hindi ko sinasabing etong gawin ninyo. Ako, hindi ako kumbinsido. Malayo. Maaring may ginagawa siya, natutulong para sa kaalaman ng taong bayan, okay yun. Wala akong problema dun. Pero huli na at lahat para kay Pangulong Duterte. So, eto, sa tingin ko, mas matimbang yung malulunod na kasi siya doon sa barkong sinamahan niya. Kaya siya tumalon at malulunod na siya. Kaya kailangan niya ng kumapit doon sa nasa barko. Sino ho yun? Ang Team Duterte. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.